Nandiyan na po pala kayo. Nakapagluto na po ako ng kanin. Nainit ko na rin po ang ulam na niluto ni Lolo. Wala pa po si Lolo eh. Sabi niya, pupunta lang po siya sa Ibayo kasi may kukunin siya kay Mang Paldo. Nay? Ano pong nangyari sa inyo? Bakit po puro kayo sugat at puro dugo ang damit niyo? Anak, madali ka. Kumuha ka ng ilang mga gamit mo. Yung kaya mo lang dalhin. Ilagay mo sa bag mo, ha? Kailangan na natin umalis ngayon. Ha? Po? Bakit po, Nay? Ano po ang nangyayari? Bakit po tayo aalis? Wala pa po si Lolo eh. Di po ba natin siya isasama? Susunod na lang ang lolo mo sa atin. Kailangan na natin mauna umalis dito. Saan po tayo pupunta? Huwag ka na maraming tanong. Magaya ka na. Opo, Nay. Pagkatapos magayak ni Corina, dali-dali siyang hinatak ng ina palabas ng bahay. Kaliwat kanan ng lingon ni Nanay Carmen bago sila umalis. Habang naglalakad ng mabilis ang mag-ina, ay palingon-lingon pa ang ginang sa pinanggalingan para siguruhin na walang nakasunod sa kanila. Takang-taka naman si Corinne sa naging pasya ng kanyang ina. Humihingal na siya sa paglalakad at napapatakbo na rin para makasabay sa malalaking hakbang ng kanyang ina. Nay, ano po ang nangyayari? Bakit po tayo umalis sa bahay? Si Lolo po, naiwan natin. Huwag ka na magtanong. Kailangan natin makalayo dito. Hindi tayo dapat maabutan ng mga tao. Papatayin nila tayo. Po, bakit po? May nagawa po ba kayo? Kaya sila nagalit? Takbo na ko rin. Huwag ka lilingon sa likod. Tumakbo ka lang hanggat kaya mo, ha? Makinig ka kay nanay, anak. Ililigtas kita. Hindi ako papayag na mapatay nila tayo. Nandiyan na sila. Naririnig ko na ang mga yabag nilang hinahabol tayo. Bilis pa, anak. Bilisan mo pang tumakbo. Nay, ang bago po. Ang sakit. Tumama sa bato. Tayo na, anak. Nandiyan na sila. Hindi nila tayo pwedeng maabutan dito. Wala silang awa. Siguradong papatayin nila tayo. Dahil sa takot mula sa mga sinasabi ng kanyang ina, nilingon ni Corinne ang kanilang pinanggalingan. Lalo siyang nilukob ng takot nang makita ang taong bayan na may dalang sulo. Sumisigaw sa galit ang mga ito. Hinahanap sila at gustong patayin. Naghiwa-hiwalay ang mga tao para mapalibutan ang lugar. Nanginginig na sa takot si Corina at napahawak sa braso ng kanyang ina. Nay, bakit po sila nagagalit? Ano po bang nagawa natin? Bakit nila tayo papatayin? Masasama ang mga tao ko rin. Hindi ka dapat magtiwala sa kanila. Hindi tayo tanggap na lipunan kahit magpakabuti tayo. Ang tingin sa atin ng mga tao, halimaw. Kahit kailan, hindi nila matatanggap ang mga kagaya nating aswang. Kaya tumayo ka na, anak. Tumayo ka na. Kailangan natin makaalis sa lugar na to. Si Lolo po, Nay. Hindi pa po nakakauwi. Baka po patayin silang mga tao. Maiwan po natin si Lolo. Nay. Kaya ng lolo mo na humabol sa atin. Kailangan natin makaalis bago pa tayo maabutan ng mga tao. Tayo na ko rin. Tayo! Takbo, anak! Takbo! Kahit iniinda ni Corinne ang masakit niyang paa, binilisan niya ang kanyang pagtakbo. Pinilit niyang sabayan ang malalaking hakbang ng ina. Halos kinakaladkad na siya ni Nanay Carmen para lang mapadali ang kanilang pagtakas. Lalong napapabagal ang pagtakbo ni Corina dahil hindi na niya maaninag ang madilim na damuhan na kanilang binabagtas. Lumalamo rin ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Dahil sa takot ay napapalakas ang kanyang pag-iyak na kaagad namang sinaway ng ina. Maya-maya'y napahinto si Nanay Carmen at tinignan ang paligid. Bahagya siyang napatras nang makitang kumalat na ang mga tao sa lugar.
Kitang-kita nila ang mga hawak nilang nagliliyab na suno. Napaliligiran na nila tayo. Anong gagawin natin? Nay, lumalapit na po sila sa atin. Ano pong gagawin natin? Anak, makinig ka ha. Alam mo naman ang gubat, di ba? Kabisado mo na, di ba? Po, Malinaw na ang paningin mo sa dilim, hindi ba anak? opo, Nay. Natutunan ko po dahil sa mga turo niyo ni Lolo sa akin. Magaling, mahusay kang bata. Ang lolo mo dadaan sa gubat para sunduin tayo. Natatandaan mo ba kung saan tayo lagi nanghuhuli ng mga hayop sa gubat? Opo, Nay. Doon dadaan ang lolo mo. Puntahan mo siya. Salubungin mo. Naiintindihan mo ba? Sige na, tumakbo ka na sa gubat, anak. Ililigaw ko ang mga tao. Sa ilog, kung saan tayo umiinom pagkatapos nating kumain ng mga hayop sa gubat, doon tayo magkikita. Sabihin mo sa lolo mo, ha? Nay, hindi ko po kayo iiwan. Sabay na po tayong salubuhin si Lolo. Ayoko iwan kayo dito, Nay. Kailangan mong umalis, anak. Dahil kung hindi tayo maghihiwalay ng daan, maaabutan tayo. Pareho tayo mamamatay dito. Naiintindihan mo ba? Sige na, tumakbo ka na sa gubat. Biglang napatras si Corinne nang magalit sa kanya ang ina. Namula ang mga mata nito at humaba ang matulis na pangil. Itinulak pa siya ng kanyang ina pagkatapos ay galit na umatungal para itaboy siya. Dahil sa atungal ni Nanay Carmen ay nakuha niya ang atensyon ng mga taong naghahanap sa kanila. Lalong natakot si Corinne kaya mabilis na tumakbo papunta sa gubat. Inisip niyang kailangang makita niya kagad ang kanyang lolo para mailigtas nila ang kanyang ina. Habang tumatakbo'y naririnig pa niya ang sigawan ng mga tao. Habang parang mabangis na hayop kung tugisin ang kanyang ina. Napahinto siya sa pagtakbo at nilingon sila. Kitang-kita niyang nasaan yung malaking aso na ang kanyang ina at mabilis na tumatakbo. Nagpapahabol ito sa mga tao. Pilit inilalayo ng kanyang ina ang galit ng mga tao para hindi masundan si Corinne. Pinagbabato naman nila si Nanay Carmen ng mga nag-aapoy nilang armas. Binalot yun na tela na isinausaw sa gas at saka sinindihan ng apoy. Ang ibang lalaki may dalang mahahabang latigo na gawa sa buntot pagi. Inihahagupit nila yun sa damo habang hinahabol ang ina ni Corinne. Napaiyak na ang bata dahil sa ginagawa ng mga tao sa kanyang ina. Maya-maya'y napaligiran na nila si Nanay Carmen. Dinig na dinig ni Corinne ang malakas na atungal ng kanyang ina habang salitang pinaghahagupit ng mga lalaki gamit ang kanilang latigo. Hindi na malaman ng bata kung ano ang gagawin. Malayo pa ang lugar na sinasabi ng kanyang ina kung saan ay naroon ang kanyang lolo. Kaya naisip na lamang niyang balikan si Nanay Carmen at pakiusapan ng mga tao na huwag itong saktan. Tigilan niya po, Nanay ko. Huwag niya po siyang saktan. Maawa po kayo sa kanya. Bakit ka bumalik? Sabi ko sa'yo umalis ka na. Alis na ako rin. Umalis ka na dito. Hindi ko po kayo iiwan, Nay. Ano bang kasalanan namin sa inyo? Bakit niya sinasaktan ng nanay ko? Ang sasama niyo. Anong kasalanan nyo? Mga aswang kayo! Mga salot! Mga halimaw! Ang tagal na namin tinutugi sa mga aswang dito sa baryo. Akala namin galing sa ibang lugar. Kayo lang pala ang mga halimaw. Ang gagaling nyo magpanggap. Kung hindi pa namin nahuling nanay mo na lumalapan ng mga alagang hayop ni Paring Tonyo, hindi pa namin malalaman na kayo mga aswang na hinahanap namin. Dapat kayong mamatay! Hindi naman po kami nananakit sa mga tao. Sa tingin mo ba mapapaniwala mo kami, bubuwit na aswang? Hindi pa po ako aswang. Patawaran niya na po ang nanay ko. Huwag na po siyang sasaktan. Aalis na po kami, Mang Berting. Para maawa na po.
Pakawalan? Para ano? Sa ibang lugar naman kayo mamimirwisyo? Doon naman kayo manlalapa? Ang mga halimaw na kagaya nyo ay hindi na dapat binubuhay. Mga salot! Mga kasama, itali na natin sila at sunugin natin ang buhay! Opo! Maawa po kayo sa amin! Mga walang iya kayo! Kayo mga halimaw! Mamamatay tao! Aswang lang ang pinapatay namin, Carmen. Pasensya na lang tayo. Pero mas poprotektahan namin ang aming pamilya kaysa sa palayain kayo. Mga walang puso! Kayo ang mga halimaw! Hindi naman kami kumakain ng tao! Marami pang aswang na mas masahol sa ugali ninyo! Pero hindi ninyo mahuli-huli! Kami na nananahimik! Kami ang tinutugis ninyo! Mga walang utang na loob! Makailang beses ko kayong iniligtas sa aswang na kumakain ng tao! Pero ngayon, ito ang igaganti nyo sa amin! Hindi naman namin sinabing ipagtanggol mo kami, Carmen. Kaya naman namin ipagtanggol ang mga sarili namin. Pero ibang usapan kapag nakahuli ng aswang. Ang aswang ay halimaw. Kaya dapat lang na mamatay ang lahat ng mga kauri mo. Uubusin namin kayong lahat. Kahit ang mga paslit na kagaya ng anak mo, susunugin din namin ang buhay. Mga hayop kayo! Huwag ninyo idamay ang anak ko! Wala siyang kasalanan! Inosente siya! Pakawalan niyo siya! Ako na lang ang saktan niyo! Huwag niyo idamay si Corinne! Anak! Tumakas ka na! Umalis ka na dito! Nay, hindi ko iiwan. Ayoko po. Dito lang po ako sa tabi ninyo. Paano na ako kapag wala ka? Huwag niyo po akong iwan. Parang awa niyo na po, Mang Berting. Hindi na po kami uulit sa kasalanan namin. Patawarin niyo na po ang nanay ko. Paalis na lang po kami para po hindi na kayo magalit at matakot sa amin. Para maawa niyo na po. Bata, kapag pinairal namin ang awa sa mga agaya nyo, bukas makalawa, babalik lang kayo sa dati at mas masahol pa. Baka pati ang mga bata dito sa aming lugar ay lapain nyo na rin. Mas mainam nang mamatay kayo para masigurong kaligtasan ng buong bayan. Higpitan ang tali sa kanila. Ihanda ang gasolina at posporo. Sindihan ang dalawang yan. Nag-iyakan na sa takot ang mag-ina nang buhusan sila ng gasolina. At ang natira pa sa galon ay ibinuhos sa lupa, palibot sa kanila. Lalong umatungol sa galit ang kanyang ina. Pilit itong kumakawala sa pagkakagapos habang umiiyak. Pero masyadong mahigpit ang pagkakatali sa kanya, kaya hindi siya makawala. Dahil doon ay wala nang ibang naisip na gawin si Nanay Carmen para iligtas ang kanyang anak, kundi ang iluwan niya ang hiyas ng pagkaaswanga para isalin sa bata. Dali-dali niya itong ginawa bago pasindihan ng mga tao ang gasolina. Umatungal siya sa sakit, kaya't napatras sa mga tao sa takot na baka makawala ito at lapain sila. Matapos namang mailuwan ni Nanay Carmen ang itim na hiyas, ipinasubo niya yun sa anak. Pagkatapos ay pilit niyang kinakagat ang tali ni Corina gamit ang kanyang mga pangil. Nang maputol yun ay sa kanya itinaboy ang bata palayo. Umiiyak naman si Corina at ayaw sundin ang ina dahil ayaw niya itong mamatay. Maya-maya'y nakita nilang unti-unti nang kumakalat ang apoy. Pagkatapos ay mabilis itong naglagablab palapit sa kanila. Pilit niyang itinutulak ang bata palayo. Hanggang sa maya-maya ay may isang mabangis na malaking aso ang mabilis na dumating. Sinugod nito ang mga tao. Pinagkakakalmot at pinagkakakagat hanggang sa magtakbuhan palayo ang mga ito. Pero merong matatapang na naiwan. Kabilang na si Mang Berting. Inalaban nila ang mabangis na hayop, pero hindi ito lumalaban. Nilapitan ito ang mag-ina at nakilala ni Corinne ang halimaw na dumating. Tay, ilayo mo na si Corinne. Umalis na kayo dito. Hindi ko na kaya. Hindi mo na ako magagawang iligtas. Malakas na ang apoy. Nangihina na ako. Dahil ipinasa ko na kay Corinne ang binhi ng pagkaswang.
Iligtas mo siya! Umalis na kayo dito! Umalis na kayo, bilis! Kakalagan kita. Sama-sama tayong aalis. Hindi, Tay! Makinig ka sa akin! Malakas na ang apoy! Bitbitin mo na ang bata! Alis na! Alis! Nay! Hindi kita iiwan. Sumama ka na po sa amin. Nay, Anak, sige na, sumama ka na kay Lolo. Palagi mo tatandaan na mahal kita. Mahal na mahal ka ng nanay. Lumaki ka mabuting anak ka. Sundin mo lahat ng utos ni Lolo. isama natin si nanay. Balikin natin siya. Nay! Bago tuluyang kumalat ang apoy, dali-daling tinangay ng matanda ang bata. Dahil nasa anyong malaking aso ito na kasing laki ng kabayo, mabilis niyang naitaka si Corinne. Hindi na rin sila hinabol ng mga tao dahil abala sila sa pagbabantay sa nasusunog na babae. Sa di kalayuan ay huminto ang matandang lalaki at binitiwan niya ang apo. At sabay nilang pinagmamasdan mula roon ang malaking apoy na tumutupok kay Nanay Carmen. Iyak ng iyak ang bata at naglulupasay sa lupa dahil sa galit sa mga taong pumatay sa kanyang ina. Habang ang kanyang lolo'y tahimik na pinagmamasdan ng malaking apoy, hindi rin ito napigilan ng pagtulo ng kanyang luha. Niyakap na lamang niya ang apo at pilit na pinapatahan. Inakala ng mga tao na nakalayo na ang maglolo, kaya hindi na nila hinanap pa. Nang makaalis na ang mga lalaki, matapos mamatay ang apoy, saka naman nilapitan ng maglolo ang abong naiwan sa lugar. Umiiyak na dumakot ng abo si Corinne at ibinalot sa damit niyang kinuha mula sa dalang baga. Lolo, ito na lang po ang madadala kong alaala ni nanay. Wala na pong natira kundi abo. Ayos lang yan, Apo. Masaya ang nanay mo dahil ligtas ka. Nahuli ako ng dating. Hindi ko siya nagawang iligtas. Patawarin mo ko. Akala ko po, mababait ang mga tao. Pero, mas halibaw po sila sa atin, Lolo. Lahat ng nilalang ay may taglay na pagkahalimaw sa kanilang puso. Hindi natin sila masisisi kung umiral yon sa kanila dahil sa galit. Ang mahalaga, nabubuhay tayong mabuti. Kailangan na nating umalis. Hindi tayo pwede magtagal dito. Saan po tayo pupunta, Lolo? Sa kabilang bayan, maghahanap tayo na matutuluyan doon. Naglalakad ang maglolo sa kagubatan para makarating sa kabilang bayan. May mga sandaling nagaan yung hayop ang matanda at isinasakay niya sa likod ang apo para mapabilis sila sa paglalakad. Pupunta sila sa kaibigan ni Lolo Carding na si Lola Yoli. Kaibigan niya ito mula pa sa elementarya. Ang matandang babae kaisa-isang nagtatago ng lihim ng pagkatao ng kanilang pamilya. Noong nasa high school pa sila, ay nagawang iligtas ni Lolo Carding si Lola Yoli mula sa pananalakay ng mga aswang. Kaya nagkaroon ito ng utang na loob sa matanda. Alam niyang hindi siya matatanggihan ito sa panahong kailangan niya ng tulong. Nang dumating sila sa bahay ni Lola Yoli, kaagad silang tinanggap ng matandang babae. Napakalupit naman ang sinapit ninyong maglolo. Kaawa-awa ang batang ito. Napakaaga niyang naulila sa magulang. Pasensya ka na, Yoli, kung magiging pabigat kami maglolo sa inyo. Pero ikaw na lamang ang malalapitan ko. Alam ko, Carding. Hindi ko naman kayo itinataboy. Malawak ang lupain namin dito. Pwede kayo magtayo ng barong-barong ninyo maglolo. Sasamahan ko kayo sa bandang itaas. Malapit yun sa gubat. Kailangan medyo tago ang lugar na titirhan ninyo para hindi kayo pansinin ng mga tao. Isa pa sa gubat, pwede kayong mangaso ng mga hayop para may pagkain kayo. Maraming salamat, Yoli. Malaking tulong ang ginawa mong ito sa amin. Tatanawin ko itong malaking utang na loob.
Ako ang may malaking utang na loob sa'yo. Ibinabalik ko lang ngayon. Tignan mo tong apo mo. Putlang-putla. Mukhang napagod ng husto sa paglalakad ninyo sa gubat. Napakagandang bata nito. Ingatan mo siya. Oo, pangangalagaan ko siya. Siya na lamang ang naiwan sa akin. Asensya ka na sa mga tao, Karding. Huwag ka sanang magtanim ng sama ng loob o galit sa kanila. Oo, alam ko. Naiintindihan ko ang mga tao sa ginawa nila. Hindi ko sila masisisi. Hindi po kayo nagagalit sa kanila, Lolo. Inatay po nila si nanay. Huwag kang magtatanim ng galit, Apo. Kapag pinuno mo ng galit ang puso mo, hindi ka na magiging mabuting nilalang. Hayaan mo silang maging masama kung yun ang gusto nila. Pero ikaw, hindi ka dapat maging kagaya nila. Corin, apo. Alam ko may galit ka sa mga tao dahil sa pagpatay nila sa nanay mo. Pero kailangan mong matutong magpatawad. Hindi lahat ng tao masama. Meron ding mabubuti. Kagaya po ninyo, Lola. Pero ang mga taong pumatay sa nanay ko, masasama po sila. Galit po ako sa kanila. Galit po ako. Apo, hindi dapat ganyan. Huwag ganyan. Kung magtatanim ka ng galit, hindi magiging masaya nanay mo kung nasaan man siya naroroon. Sa ngayon hindi mo siya masisisi, Karding. Sariwa pa sa kanya ang mga nangyari. Napupuno pa ng galit ang puso niya. Hayaan mo. Darating din ang araw matututunan din niya magpatawad. Sa gitna ng kanilang usapan ay sumingit ang anak ni Lola Yoli. Sinabi nitong handa na ang silid na tutuluyan ng maglolo. Kaya sinabihan na ng matandang babae na magpahinga muna sina Lolo Karding at Corina. Kinabukasan, sinamahan ni Lola Yoli at ang anak niyang lalaki ang maglolo na pumunta sa lupang sinasabi niya para doon ay gagawa ng kubo para sa kanila. Halos 1 linggo din nilang pinagtulungang buuin ang kubo na tutuluyan ng maglolo. Tuwang-tuwa sila nang mabuo na ito. Binigyan din sila ni Lola Yoli ng tagi-isang pares ng mga alaga nilang hayop para magsimula silang magparami. Alam kasi ng matandang babae na sariwang karne ang kinakain ng mga aswang. Kaya kailangan nilang mag-alaga ng hayop para hindi sila magutom. Sa oras na magutom sila, ay tiyak na maghahanap sila ng pagkain at matututunan ng lumayo. Doon nagsisimula ang pambibiktima ng mga aswang sa mga tao. Ito ang bagay na iniiwasan ni Lola Yoli. Dahil ang kanilang lugar ay tahimik at hindi sinasalakay ng mga aswang. 1 linggo na ang nakalipas. Palaging naiiwan si Corin sa kanilang kubo sa tuwing nangangaso si Lolo Karding sa gubat. Dahil sa inip niya, lumabas siya ng kubo at inaliw ang sarili sa pagkipaglaro sa mga alaga nilang hayop. Maya-maya'y napatingala siya sa langit at nakita ang magandang buwan. Bakit kaya ganun ang buwan? Parang kakaiba. Ayoko nang titigan para akong lalagnatin. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Apo, bakit nasa labas ka? Inaantay ko po kayo, Lolo. Ganoon ba? Nagugutom ka na ba? Halika na sa loob. Marami-rami ang nahuli kong hayop ngayon. Pakukuluan ko sa tubig ang iba, tapos yung iba, patutuyuin ko sa init ng araw para marami tayong imbak na pagkain. Lolo, bakit po minsan ang buwan ay kakaiba? Paanong kakaiba? Hindi ko po alam. Kanina po kasi pagtingin ko, sumama po ang pakiramdam ko. Lumapit ka nga sa akin. Patingin nga ako. Nilalagnat ka ba? Ay, Sus Mariosep. Bakit po, Lolo? May sakit po ba ako? Ang mga mata mo, namumula na. Po? Bakit po? Mukhang umiepekto na ang binhi ng aswang na isinalin sa iyo ng nanay mo. Halika, doon tayo sa may haligi. Lolo, bakit po? Ano pong gagawin ninyo sa lubid na yan? Kailangan kitang itali, Apo.
Tiisin mo lamang ha. Nagsasaaswang ka na. Dahil bago pa lamang yan, marami kang mararamdaman na kakaiba sa katawan mo. Masakit, mainit, gutom, uhaw. Sa dami, hindi mo alam kung ano ang gagawin. Magwawala ka at gugustuhin mong tumakas. Pero sa oras na mawala ka sa sarili, baka kung saan ka makarating at kung ano ang magawa mo. Delikado yon, kaya kailangan kitang itali. Magiging aswang na rin po ako, kagaya ninyo, Lolo? Oo po, pero paunti-unti lang ang pagsasaaswang na mangyayari sa iyo, hanggang sa matanggap na ng katawan mo at magamay ang pagbabago mo ng anyo. Kapag kaya mo nang kontrolin, pwede na kitang hindi talian. Pero sa ngayon, para sa iyong kaligtasan, kailangan ay nakatali ka lamang. Sige po, Lolo. Gustong-gusto ko na pong maging aswang kagaya po ninyo ni Nanay. Kung ako lang, hindi ko gugustuhin na matulad ka sa amin, para hindi ka na masasaktan ng mga tao. Pero ipinamana sa iyo ng nanay mo ang binhi, kaya wala na akong magagawa pa. Ayoko pong maging tao, Lolo. Masasama ang mga tao. Mga halimaw sila. Pinatay nila si Nanay. Galit ako sa kanila. Galit ka pa rin sa kanila? Kahit na sinabi kong hindi ka dapat magtanim ng galit? Palagi ko pong napapanaginipan ng pagkamatay ni Nanay. Nung mamakaawa kami sa kanila pero hindi sila nakunik. Nakakatakot ang mga galit nilang mga mata. Gustong-gusto kaming sunugin. Galit ako sa kanila. Hindi ko makakalimutan ang sigaw at tiyak ni Nanay habang nasusunog. Ang abo na lang niyang tanging alaalang nakuha ko mula sa kanyang labi. Paano ko sila mapapatawad? Gusto ko nang maging aswang. Bakit gusto mong maging aswang ko rin? Balak mo bang maghiganti sa mga yon? Opo, Lolo. Ipaghihiganti ko po si Nanay. Mali. Hindi tama ang nasa isip mong yan. Kung ganyan lang ang plano mo, mas mabuti pang patayin na lamang kita. Papatayin mo ako, Lolo. Mas kakampihan mo ang mga taong pumatay sa anak mo. Ayokong balang araw ay makita kang nasa kalagayan ng nanay mo. Hindi ko kaya makitang pati ikaw ay susunugin nila. Kaya nga po, Lolo. Masasama sila. Kung nagagawa nilang patayin tayo na hindi man lang nila totoo, bakit hindi natin sila patayin din? Dahil sa mga sinabi ni Corina, nakatanggap siya ng malakas na sampal mula sa kanyang lolo. Ito ang unang beses na sinaktan niya ito. Umiyak ng umiyak ang bata. Dahil sa ginawa ng matanda ay nagtanim na rin siya ng galit. Hindi niya maintindihan kung bakit mas kinakampihan ng lolo niya ang mga taong pumatay sa kanyang ina. Tumitig na lamang si Corinne sa buwan na nakikita niya mula sa labas ng bintana. Naisip niyang kapag tinitigan niya yon, kagaya ng ginagawa ng nanay at lolo niya sa tuwing nagpapalit ng anyo bilang aswang, mas mapapadali ang pagiging aswang niya. Hindi nagtagal, nakaramdam na rin siya ng mga kakaibang pakiramdam. Namilipit siya dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Kumakalam ito na para bang may kung ano sa loob na hinahalukay ang kanyang bituka. Nakakaramdam din siya ng matinding gutom at uhaw. Pagkain. Lolo, nagugutom po ako. Gusto ko pong kumain. Heto, kainin mo itong atay ng bago kong huling baboy sa gubat. Ayoko po niyan, Lolo. Ayoko ng nilagang karne. Hindi mabango. Gusto ko po ng sariwa. Yung buhay pa. Gusto kong ako ang pumatay sa kanya. Hindi. Hindi ko hahayaan na pumatay ka, kahit hayop pa yan. Ayokong kumain ka ng sariwang karne. Hindi ka dapat masanay sa ganoon. Sanayin mo ang sarili mo sa nilagang karne para hindi ka matakam sa hilaw. Ito ang kainin mo. Ayoko! Ayoko niyan! Gusto ko ng buhay. Ako ang papatay sa kanya gamit ang matutulis kong kuko. Nanlilisik ang mga mata ni Corina at nagawa pa niyang kalmutin ang kanyang lolo. Nagalit ang matanda at nasampal na naman siya sa pisngi.
Namaluktot si Corinne sa sulok habang umiiyak. Tiniis niyang masakit na sikmura dahil sa kumakalam na tiyana. Buong gabi siyang namimilipit sa sakit ng tiyana. Umiiyak siya at paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ina. Hanggang sa sumapit ang umaga. Hinang-hina ang kanyang katawan. Naaamoy niya ang niluluto ng kanyang lolo. Pamilyar na sa kanyang mabangong amoy ng nilagang karne. Dahil palaging yun ang kanilang kinakain. Lolo, ang bango po ng niluluto niyo ngayon. Gusto mo na uli ang nilagang karne? Opo, nagugutom po ako. Mukhang natapos na ang pagkalam ng tiyan mo sa sariwang karne. Kakalagan na kita sa pagkakatali. Halika, dito ka na sa lamesa humigop ng mainit na sabaw. Salamat po, Lolo. Apo, palagi mong pakatatandaan. Hindi ka pinapahirapan ni Lolo, ha? Ginagawa ko ito para hindi ka matulad sa mga aswang na lumalapan ng tao. Mabubuting aswang tayo. Ang mga tao, pwede natin maging kaibigan. Kagaya ni Lola Yoli mo, ang mga anak niya, tsaka mga apo. Opo, Lolo. Pasensya na po kayo kagabi. Nakalmot ko po kayo. Ayos lamang, apo. Hindi naman malalim ang kalmot na yon. Heto, humigop ka ng mainit na sabaw bago mo kainin ang karne. Hanggang kailan po ako magiging mabangis, Lolo? Mabangis? Ano ang ibig mong sabihin? Kagabi po. Di ba, naging mabangis na halimaw ako? Ah, yun ba? Nagsisimula ka pa lang kasi sa pagkaaswang mo. Pero alam kong malalagpasan mo ang pagsubok na yan. Masasanay ka rin sa uri ng buhay natin at magagawa mo ring itakwil ang pagkain ng sariwang karne. Paano po pag hindi ko nagawa? Papatayin niyo po ba ako? Huwag mong isipin yan. Nandito ako para gabayan ka, apo. Hindi ko hahayaan na ikaw ay mapahamak. Hanggat nabubuhay ako, hindi kita hahayaan na tumikim ng sariwang karne. Hindi ka matutulad sa mga aswang na hayok sa laman hanggang sa hindi na makontento. Kaya nagagawa nilang lapain ang mga tao. Sige po, Lolo. Susundin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Kahit mahirap po, hindi ako titikim ng sariwang karne. Ganyan. Tama yan. Sige, kumain ka na, apo. Kagabi pa walang laman yan tiyan mo. Pero dahan-dahan lamang sa pagkain, ha? Baka ikaw ay mabigla. Opo, Lolo. Masarap po kasi ang karne kahit nilaga lang. Oo, masarap talaga yan. Tuwing bilog ang buwan, itinatali ni Lolo Carding ang dalawang paa ni Corina para hindi makatakas. Habang lumilipas ang araw, pinatunayan ni Corinne sa kanyang lolo na hindi na siya naaakit at natatakam sa sariwang laman. Unti-unting naranasan ng bata ang ikalawang antas ng pagsasaswanga, ang pagpapalit ng anyo. Mas nahirapan siya rito kaysa sa una dahil binabanat ang kanyang katawan at mga buto. Dahil lumalabas ang kanyang pangil at matutulis na kuko. Humahaba na rin ang kanyang dila at naglalabas ng malalapot na laway. Kitang-kita ni Lolo Carding ang paghihirap ng kanyang apo. Kaya ibinigay niya ang langis na ginagamit nila para maibsan ang sakit sa tuwing nagpapalit ng anyo. Nanginginig ang kamay ng bata nang kunin ang langis na nasa garapon. Kahit nanlalambot ang katawan, ay inihaplos niya yon sa buong katawan. Nakatulong ang langis sa pagbawas ng sakit habang siya ay nag-iiba ng anyo. Nakatulong din ang pagtitig niya sa buwan. Pakiramdam niya ay nababalutan siya ng kapangyarihan. Kaya pagkatapos na magpalit ng anyo bilang isang munting asong gubat, ay bumalik agad ang kanyang lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagpakawala siya ng malakas na alulong habang nakatingala sa buwan. Bumalik din ang kanyang anyo bago pa sumapit ang umaga. Kagaya ng dati niyang ginagawa, naghahanap siya ng pagkain. Palagi namang may mainit na sabaw sa kusina na inihanda ng kanyang lolo.
Sarap na sarap siya sa paghigop noon nang pumasok sa kubo ang matanda. Kumakain ka na pala, Apo. Gutom na gutom ka na naman. Dahan-dahan lang sa paghigop ng sabaw. Mainit yan. Saan po kayo galing, Lolo? Sa likod, nagpakain ako ng mga alaga nating hayop. Lolo, Ano yon? kapag nasa aswang po kayong anyo, bakit po hindi ninyo kinakain ng mga alaga nating hayop? Dahil ayoko. Saka sa tagal na panahon nang hindi ako tumitikim ng sariwang karne, hindi ko na hinahanap yon. Mas gusto kong kinakain natin yan. Kapag pinakuluan ay di hamak na mas malambot kainin. Ganun po pala. Magiging katulad po ninyo akong aswang, Lolo. Paglaki ko po, Dapat magpalaki ka ng mabilis. Dumadami na ang mga alaga nating hayop. Abay, dapat matulungan mo na akong mag-alaga. Tumatanda na ang lolo mo. opo, tutulungan ko na po kayo magpakain ng mga alaga natin. Ay, mabuti yan. Sige, kumain ka na ng marami para lumaki ka kaagad. Unti-unting nagamay ni Corinne ang pagkaaswang niya. Hindi na rin nag-aalala si Lolo Carding dahil kahit nasa aswang na anyo ang bata, ay hindi ito tumitikim ng sariwang karne. Kaya nang alukin siya ni Lola Yoli na umekstra sa pagpapatanim nito sa kanilang bukid, kaagad na pumayag ang matanda. Iniwan niya sa kubo si Corinne para bantayan ang mga alaga nilang hayop. Lumipas ang oras at inip naman ang kinalaban ni Corinne. Para malibang, nagpasya siyang pumunta sa gubat at sinubukan kung kaya na rin niyang mangaso, tulad ng kanyang lolo. Pagdating niya roon ay may nakita siyang isang baboy ramo na kasalukuyang nanganganak. Dahil sa awa niya sa hayop, ay nilapitan niya ito para tulungan sa panganganak. Pero naging mailap ang baboy ramo. Sinugod siya nito at sinaktan na. Dahil sa bata niyang katawan, hindi niya magawang kalabanin ang hayop. Nagkasugat-sugat ang katawan niya dahil sa mga pagsugod nito. Kahit na tumakbo'y hinabol pa rin siya ng mabangis na hayop. Nakaramdam na siya ng galit dahil ayaw tumigil ng baboy ramo. Biglang nagliyab sa pula ang kanyang mga mata at matalim na tinitigan ng baboy. Maya-maya'y lumabas na ang pagkaaswang ni Corinne. Isang kalaban ang tingin niya sa mabangis na hayop. Naglabasan ang kanyang pangil at mahabang kuko. Pagkatapos ay sinugod niya ang baboy ramo. Pinagsasasaksak niya ito gamit ang kanyang matutulis na kuko hanggang sa bumagsak sa lupa ang mabangis na hayop. Nagtalsikan pa ang dugo nito sa katawan at mukha ni Corinne. Nalasahan niya ang malansang dugo ng baboy ramo nang tumama sa kanyang bibig. Lalong pumula ang kanyang mga mata dahil sa kakaibang nalasahan. Tumulo ang malapot niyang laway nang tignan niyang nakahandusay na hayop sa kanyang harapan. Hindi na niya napigilan ang sariling lapain ito. Para siyang sabik sa pagkain. Sarap na sarap siyang inubos ang laman loob ng baboy ramo. Pati na rin ang big nitong hindi na nagawang isilang. Nang mabusog si Corinne ay saka siya bumalik sa wisyo. Gulat na gulat siya sa kanyang nagawa. Sa sobrang takot ay halos hindi na siya makatakbo. Nanginginig ang mga kamay at tuhod. Umiiyak siyang umuwi at naabutan niya si Lolo Carding na nasa labas ng bahay. Corinne? Oh, ano nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Puro ka dugo. Ano nangyari? Saan ka nang galing? Lolo, yung baboy po kasi. Natake po niya ako. Nagpunta ka sa gubat? Bakit? Gusto ko lang pong subukan manghuli ng hayop. Gaya po nung ginagawa niyo. Hindi mo dapat ginagawa yon. Masyado ka pang bata. Gawa ba ito sa inang mabangis na hayop? Puro kasugat. Anong ginawa mo sa hayop na yon, ha? Corinne, umamin ka. Sinaktan mo ba ang hayop na yon? Sumagot ka! Lolo,
Hindi ko po sinasadya. Natakot po ako. Napatay mo ba ang hayop na yon? Opo, Napatay mo lang, hindi ba? Hindi mo naman nilapa. Lolo. Kinain mo? Kinain mo yung hayop? Ha, Corin? Sumagot ka! Hindi na sumagot si Corin dahil mas natakot siya sa galit ng kanyang lolo. Pero dahil sa kanyang pag-iyak, naisip ng matanda na nilapa ni Corin ang hayop na sumalakay sa bata. Halos matumba sa kinatatayuan si Lolo Carding nang makumpirma ito. Namutla siya at halos nahirapan sa paghinga. Kumuha siya ng tubig saka ito ininom para pakalmahin ang sarili. Hindi nagsalita ang matanda. Nagmamadali siyang umalis ng bahay. Pagbalik niya ay may dala na siyang kadenang bakal at may kantado. Lolo, bakit po kayo may dala niyan? Ano pong gagawin niyo? Nakatikim ka na ng sariwang karne, Corin. Hahanap-hanapin mo na yon. Lalo na kapag bilog ang buwan at magsasaaswang ka, hindi kita mapipigilang umalis. Maghahanap ka ng pagkain na magbibigay kasiyahan sa sikmura mo. Hindi ko na po ulitin, Lolo. Patawad na po. Huwag niyo na po ako ikadena, Lolo. Para niyo na pumawa. Ayoko pong makulong lang dito sa bahay, Lolo. Para sa iyo ang ginagawa kong ito, Corin. Kahit labag sa kalooban kong ikadena ka, kailangan kong gawin. Ayokong isang araw ay malaman kong lumalapa ka na ng kung ano-ano o kung sino. Hanggat hindi mo lubusang nakokontrol ang sarili mo, mananatili kang nakakadena. Ayoko po. Sorry po. Hingi na po ako ulit, Lolo. Tiniis ni Lolo Carding ang kanyang apo kahit na umiyak ito at nagmamakaawa. Ilang araw ding nakatali ang isang paa ng bata sa loob ng kubo nila para hindi ito makaalis. Pero ang pagdidisiplina ng matanda ay hindi nakatulong dahil lalong nagtatanim ng galit si Corina. Pati sa kanyang lolo ay may galit na rin siyang nararamdaman. Hanggang isang araw, may ilang manok na nakapasok sa loob ng kanilang kubo dahil naiwan ng kanyang lolo na nakabukas ang pinto. Hinablot niya ang mga yon sa kakinain. Nagrebelde si Corin para ipakita ang galit niya sa matanda. Nag-iwan pa siya ng balahibo at ilang buto ng manok para ipakita sa kanyang lolo ang ginawa. Pero dahil doon, lalo niyang ginalit ang matanda. Hinagupit siya nito ng walis tingting. Bawat hampas nito ay lumalatay sa katawan ng bata. Iyak ng iyak si Corina. Pero sa mga sandaling yon ay hindi na siya humihingi ng tawad sa kanyang lolo. Tinatanggap lamang ng bata ang bawat hampas ng walis tingting. Kasabay ng matatalim niyang tingin na ipinupukol niya sa malayo. Napansin pa ng matandang lalaki ang pagkuyom ni Corin ng kanyang kamao. Kaya inihinto nito ang pagpalo sa apo. Mahinahong kinausap ng matanda ang kanyang apo. Nagagalit ka? Bakit? Dahil sa pagdidisiplina ko sa iyo? Anong gusto mong mangyari? Bakit po ba palagi ninyo akong binabawalang kumain ng mga pagkain para naman sa atin? Lolo, hindi pa. Mga aswang tayo. Normal sa atin ang kumain ng sariwang karne. Ano ba ang masama doon? Lumalaban ka na ngayon. Gusto mo nang kumain ng hilaw dahil nasarapan ka sa hayop na nilapa mo sa gubat. Gusto mo bang tuluyang maging halimaw? Ha? Mga halimaw naman po talaga tayo, di ba? Kahit nagpakabait tayo, hindi magbabago ang tingin sa atin ng mga tao. Mga halimaw pa rin tayo na ayaw nilang makasamang mabuhay dito sa mundo. Kahit wala tayong ginagawang masama, kahit ibang aswang ang masama, damay-damay lahat sa kanila. Wala naman tayong kakampi kundi ang sarili natin. Saan mo nakukuha mga sinasabi mong yan? Kung nilapa mo lang po ang mga taong yon, hindi sana mamamatay si nanay. Maililigtas mo sana siya. Pero hindi mo ginawa. Hinayaan mo masulong si nanay sa apoy. Pinabayaan mo siya. Nagre-rebelde ka dahil sa mga ginawa ko?
Gusto mong gumanti sa mga tao, ganun ba? Opo, ipaghihiganti ko ang nanay ko. Sige, gawin mo. Mukhang kayang-kaya mo na nga ang sarili mo sa batang edad mong yan. Sige, magsaswang ka at gantihan mo silang lahat. Galit na kinalaga ng matanda ang kanyang apo sa pagkakatali ng paa nito sa kadena. Pagkatapos ay kiniladkad pa niya itong palabas ng bahay. Ipinagtabuyan niya ang apo habang sinasabi nitong gawin na ang gustong paghihiganti. Sa sama ng loob ni Corinne sa kanyang lolo, tumakbo siya at lumayo. Umiiyak siya habang tumatakbo at hindi na pinapansin kung saan siya nakarating. Napadpad siya sa gilid ng kalsada kung saan may nakita siyang lalaking naaksidente sa motor. Duguan ang binti ng lalaki habang pilit na itinatayo ang motor. Mula sa kinaroroonan ni Corina ay amoy na amoy niya ang malansang dugo ng lalaki. Nang dating sa kanya ay napakasarap na inumin. Namula ang kanyang mga mata at lumabas kagad ang kanyang pangil. Gusto niyang salakayin ng lalaki pero hindi niya nagawa. Tinignan na lamang niya ito hanggang sa makaalis. Pagkatapos ay naglakad na uli siya pabalik sa kanilang bahay. Wala siya sa sarili habang naglalakad at panay pa rin tulo ng kanyang luha. Maya-maya'y nakarinig siya na nagsalita. Corinne, ikaw ba yan, apo? Lola, Yoli. Ano ginagawa mo rito sa kalsada? Baka mamaya masagasaan ka ng mga sasakyan. Delikado rito para sa bata. Halika, sumakay ka dito sa tricycle. Pambihira ka, ang layo na narating mo ah. Mabutit na padaan kami. Saan po kayo galing? Sa palengke. Lingguhan kaming pumupunta doon para mamili ng pang-isang linggong pagkain. Malayo kasi ang palengke dito sa atin, apo. Nasaan pala ang lolo mo? Bakit hinayaan kang lumabas ng walang kasama? Pasensya na po. Hayaan mo na. Ako na lang ang kakausap sa lolo mo. Tamang-tama at nakita kita. Nung nakarang araw pa kita naiisip Kasi may mga pinagliitan na damit dun sa bahay. Ito kasing apo ko nakaedad mo, malaking bulas na bata. Ang bilis liitan ng mga damit. Ibibigay ko sa iyo ang mga yon. Tiyak na magugustuhan mo. Abay, magaganda ang damit na yon. Bagay na bagay sa'yo. Salamat po, Lola. Pagdating sa bahay, hinanap kaagad ng matanda ang mga damit na ibibigay niya kay Corinne. Matyaga namang naghintay ang bata sa sala. Nang makuha na ni Lola Yoli ang hinahanap, ay kaagad niyang ipinakita sa bata. Ipinasukat pa niya ang ilan sa mga damit. Tuwang-tuwa si Corinne dahil nagustuhan niya ang mga damit na yon. Pagkatapos nilang magsukat, ay mismong si Lola Yoli na ang naghatid kay Corinne sa kubo nila. Habang naglalakad sila, naisipan ni Corinne na tanungin ang matanda. Lola Yoli, Ano yun, apo? mga aswang po kasi kami. Hindi po ba kayo takot na baka kainin namin kayo? Bakit naman kami matatakot sa inyo? Mga aswang po kasi kami. Hindi po ba kayo takot na baka kainin po namin kayo? Bakit? Kakainin mo nga ba ako? Abay, matanda na ako. Makunat na ang balat ko. Kaya mo pa ba akong kainin? Hindi ko po alam. Alam mo, apo, marami ang aswang na namumuhay sa mundo. Ang mga aswang parang tao lang din. May masama at mabuti. Kayo ng lolo mo, nabibilang kayo sa mabubuting aswang. Bakit naman ako matatakot sa inyo? Minsan nang iniligtas ng lolo mo ang buhay ko noon. Siguro kung magkapalit kami ng sitwasyon, ganun din ang gagawin ko sa kanya. Tayo ang nagpapasya kung magiging mabuti ba tayo o hindi. Ang lalim ng tanong mo para sa isang bata Mukhang marami kang iniisip. Umalis po kasi kami sa dati naming tinitirhan kasi masasama po ang mga tao doon. Oo, sadyang may mga masasamang tao talaga sa mundo.
Ano po ang dapat gawin sa kanila? Merong lumikha sa atin, Corinne. Ipaubayan na natin sa kanya ang pagpapasya sa bagay na yan. Basta ang mahalaga, nabubuhay tayong hindi nakakapanakit ng tao. Mabuti kang bata, kasi mabuti rin ang lolo mo. Kaya alam kong hindi kayo mananakit. Nang makarating sila sa kubo, kinausap ni Lola Yoli ang lolo ni Corina. Tahimik namang nakikinig ang bata sa usapan ng dalawang matanda. Inaalam niya kung galit pa rin ang kanyang lolo. Nakita ko siya sa gilid ng kalsada na naglalakad habang nakatulala. Pinagalitan mo ba ang bata, ha, Karding? Oo, napagbuhatan ko siya ng kamay. Hindi tamang pagdedisiplina ang pananakit, Karding. Ayusin mo nga ang buhay mo. Lalayo ang loob sa'yo ng bata kapag mali ang pagdidisiplina mo sa kanya. Tama ka nga siguro. Natatakot lamang ako, Yoli. Natatakot akong baka maging mas masahol pa sa halimaw si Corinne. Matinding galit ang itinatago niya sa kanyang puso dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Gusto niyang makapaghiganti. Dapat talaga siyang magabayan ng tama. Hindi mo siya dapat iniiwan dito sa kubo ng mag-isa. Isama mo siya kahit saan ka magpunta para nababantayan mo siya. Sige, hayaan mo't gagawin ko yan. Pagkatapos ng usapan nila, ay nagpaalam na rin ang matandang babae. Pagkalis naman ito, ay saka naman hinarap ni Lolo Karding si Corina. Anong nakita mo sa daan kanina? Po? Bakit hindi mo nilapa ang lalaking yon? Di ba naghihiganti ka? Gusto mong manakit ng mga tao? Bakit hindi mo ginawa? Hindi ko po alam. Para po kasing kawawa siya. Mukha po siyang napilay. Kawawa? Naaawa ka sa kanya? Opo. Ganun pala. Maglinis ka na ng katawan at kumain na tayo. Matutulog tayo na maaga. Bukas, isasama kita sa bukid para hindi ka naiinip dito. Hindi na po kayo galit sa akin, Lolo. Ikaw ba? Galit ka ba sa akin? Dahil sinaktan kita? Kanina po. Pero ngayon hindi na. Ako rin. Hindi na ako galit sa iyo, Apo. Lolo. Tama. Huwag ka nang umiyak. Palagi mong isipin na mahal ka ni Lolo, kaya kita dinidisiplina. Dahil ayaw ko mapahamak ka. Ha? Pero kahit kailan, hindi ako magagalit sa iyo. Ikaw na lamang ang tanging meron ako. Natatakot lamang ako na baka mawala ka rin sa akin, Apo. Hindi ko po kayo iiwan, Lolo. At hindi rin po ako papayag na saktan kayo ng mga tao. Kagaya ng ginawa nila kay nanay. Ako rin. Ayaw ko rin mangyari yun sa iyo. Kaya hanggat maaari, pilit kitang inilalayo sa tukso. Ayaw ko maging halimaw ka, kagaya ng tingin ng mga tao sa ibang aswang. Kaya dapat, maintindihan mo si Lolo, ha? Opo. Bawat araw na lumipas, palagi nang isinasama ni Lolo Karding ang kanyang apo kahit saan siya magpunta. Nang araw na yun ay sumama sila sa pagpipitas ng mga mais sa taniman ni Lola Yodi. Nalibang din si Corinne sa pamimitas, kaya marami ang naipon nila sa tiklis. Hindi tumatanggap ng bayad na pera si Lolo Karding. Ang hinihingi na lamang niya sa matandang babae ay pagkain para sa mga alaga nilang hayop. Binigyan din sila ng mais para may makain silang maglolo. Hapon na mag-uwi ang lahat ng trabahador sa bukid. Naglalakad na rin pauwi ang maglolo. Masaya silang naglalakad nang biglang may naramdaman si Lolo Karding na mga kakaiba sa paligid. Nang igala niya ang paningin, nakita niya ang mga kakaibang hayop na mabilis na tumatakbo papunta sa taniman. Bakit po, Lolo? Mukhang may sasalakay sa taniman ni Yoli. Ilang araw ko nang napapansin na palaging may mga mais na nasisira.
Sinasabi ko na nga ba't may sumasalbahe sa mga tanim? Sino naman po? Halika't alamin natin. Hindi sila ordinaryong mga nilalang. Bukod po ba sa tao, hayop at aswang, may iba pang nabubuhay sa mundo, Lolo? Hindi, Apo. Palagay ko ay mga aswang din ito. Pero mga magnanakaw sila. Halika dito. Magtago tayo dito sa matataas na mais at na mahuli natin sila. Hinintay nilang makalapit ang mga magnanakaw. Maya-maya'y isa-isa nang nagdatingan ng mga hayop na nasa anyong baboy. Pagkalapit nila sa maisan, ay kaagad na nag-anyong tao ang mga ito. Pinagpipipitas nila ang bunga ng mga mais at isinisilid sa bag na nakasukbit sa kanilang likod. Oo nga, mga aswang din sila. Anong aswang po sila, Lolo? Mga kiwig sila, Apo. Mga aswang na ayaw magbanat ng buto. Ang gusto lang ay magnakaw. Hindi ako papayag na kunin nila ang mga mais ni Oli. Lolo, ano po ang gagawin ninyo? Masyado po silang marami. Baka masaktan lang po kayo. Dumito ka lang. Huwag kang lalabas dito sa pinagtataguan mo, ha? Nanatiling nakatago si Corinne at pinapanood ang gagawin ng kanyang lolo. Kahit matanda na'y matapang at maliksi pa rin kumilos si Lolo Carding. Mahinahon itong kinausap ang mga kiwig. Pero tinawanan lang ng mga aswang ang matanda. Nang hindi na magustuhan ng mga ito ang pagbabawal ni Lolo Carding sa kanila, bumalik sa pagkaaswang ang mga lalaki at sinalakay na ang matanda. Nagpalit naman ng anyo si Lolo Carding bilang bagat. Isang malaking asong gubat na kasing laki ng kalabaw. Nilabanan niya ang mga kiwig, ang mga aswang na nasa anyong baboy ramo. Dahil mas malaki si Lolo Carding sa mga kiwig, hindi niya iniinda ang mga pagsalakay ng mga ito. Hindi naman sinasakta ng matanda ang mga aswang. Sa halip ay tinataboy lamang niya ang mga ito. Galit siyang umaatungal sa mga kiwig habang pilit silang itinataboy. Pero mas nanaig ang galit ng mga baboy ramong aswang. Pinagtulong-tulungan nila ang matanda. Pinagkakagat nila ng sabay-sabay sa iba't ibang parte ng katawan si Lolo Carding hanggang sa maibuwal nila ito. Nakaramdam ng galit si Corinne sa mga kiwig dahil sa pananakit ng mga ito sa kanyang lolo. Nagpalit ng anyo bilang aswang ang bata at saka lumabas sa pinagtataguan. Tigilan niyo ang lolo ko! Sinabi kong huwag kang lalabas doon. Hindi mo sila kaya. Magtago ka na uli, Apo. Umalis na kayo dito, mga magnanakaw na kiwig! Ang sasama na ugali ninyo! Dapat magtrabaho kayo ng patas! Hindi yung kinukuha ninyo ang pananim ng iba! Tama na, Apo. Magtago ka na. Susugod na sila sa'yo. Umalis ka na dito. Takbo na, bilis! Natakot si Corinne nang makita ang ilang mga kiwig na tumatakbong palapit sa kanya. Hindi na niya malaman ang gagawin, pero buo ang isipan niya na lumaban. Kasing laki niya ang mga baboy ramong aswang, kaya naisip niyang kaya niyang tapatan ang lakas ng mga ito. Ikinaskas niya ang unahang paa sa lupa at saka nagbuga ng hangin na pinadaan sa ilong. Sinalubong niya ng matalim na tingin ang mga papalapit na kiwig. Bawat lumalapit ay binabangga niya ang ulo ng mga ito. Pagkatapos ay kinakalmot gamit ang matutulis niyang kuko. Nang masaktan siya ng isa sa mga kalaban, ay lalong nag-igting ang kanyang galit. Mas mabilis siyang sumugod at dinamba ang mga kalaban. Pagkatapos ay pinagkakagat niya ang mga ito. Sinusuwag naman siya ng mga kiwig gamit ang mahaba nilang pangil. Umatungal sa sakit si Corinne. Pero lalo niyang ikinatapang ang bawat sugat na kanyang natatamo. Maya-maya'y lumapit na sa kanya si Lolo Carding. Huwag ninyong gagalawin ang apo ko. Akong makakalaban ninyo. Okay na po kayo, Lolo? Oo naman. Hindi naman umabot sa bituka ko mga atake nila. Pagtulungan natin silang itaboy, Apo. Hindi pwede ang mga magnanakaw na aswang sa lupain ng Lola Yoli mo. Opo, Lolo. Nilabanan nila ang mga kiwig hanggang sa umatras sa mga ito. Pagod na pagod ang maglolo sa pakikipaglaban. Pagkaalis ng mga aswang na baboy ramo, ay nagsataw na uli ang maglolo. Nagpahinga sila sandali,
Pagkatapos ay naglakad na para makauwi ng bahay. Napadaan sila sa bahay ni Lola Yoli at tinawag sila na matandang babae dahil nag-alala sa sugatang itsura ng dalawa. Oh, bakit ngayon lang kayo nakauwi? Gabing-gabi na. Saan ba kayo pumuntang maglolo? Teka, bakit ganyan ang itsura ninyo? Puro kayo sugat. Yoli, pwede bang sa loob ng bahay mo na kami sermonan? Oo nga pala. Halika, pumasok kayo sa loob at magamot din ang mga sugat ninyo. Ben! Anak! Maglabas ka ng gamot! Gamutin mo ang sugat nila! Huwag na. Hindi naman ito kagaya ng sa inyo na ginagamot. Kaya naming lawayan ito mamaya pag uwi sa bahay. Ano ba ang nangyari, ha, Karding? Binilinan kita na pangalagaan mo ang apo mo, pero isinama mo sa basag ulo. Ano ba namang desisyon yan, ha? Matanda ka. Sinalakay ng mga kiwig ang taniman mo ng mais, Yoli. Anong sabi mo? Mabuti at kami ang huling umalis. Kaya pala nasisira ang mga pananim at nauubos ang mga bungay dahil natutunan na nakawin ang mga aswang kapag gabi. Kaya ba ganyan ang itsura ninyo dahil kinalaban niyo sila? Oo. Pero dapat hindi na ninyo sila kinalaban. Mas delikado yun. Hindi naman nila mauubos na nakawin ng mga pananim eh. Ang ikinatatakot ko, malaman nilang may aswang akong tinatago. Pero ngayon tsak na alam na nila dahil kinalaban ninyo sila. Mas malalagay tayo sa peligro. Sa katunayan ang problema ko sa mga magdadakaw ng pananim dati pang nangyayari. Ngayon ko lang nalaman na hindi tao ang may gawa, kundi mga aswang. Kailangan ninyo magtanim ng mga pangontra sa aswang, kagaya ng bawang at kalamansi. Dapat paligiran ninyo ang lupain ng mga halamang yon. Hindi na kayo makakapasok sa taniman kung ganon. Hindi naman kami dadaan sa mga tanim na yon. Sa bungad kami dadaan, kaya hindi kami maaapektuhan. Sige, tutal naman nag-aanihan na. Pasisimulan ko ng pataniman ng mga kalamansi at bawang ang tabi ng mga bakod. Maraming salamat sa ginawa ninyo, ha? Pero sa susunod, huwag mo idamay ang bata. Tignan mo, puro na siya sugat. Babae pa naman yan. Napakaloko mong matanda ka. Hindi naman po kasalanan ni Lolo. Ako po ang may gusto na labanan ng mga kiwig. Kasi bugbog sirado na po si Lolo kanina. Ano? Nabugbog siya? Matanda na nga ang lolo mo Mahina na rin ang katawan niya. Oy, hindi pa ako mahina, ha? Hindi nang hihina ang mga aswang. Kapag nasaan yung aswang kami, palagi kami malakas. Sabi mo hindi mo naman kailangan magpaliwadag. Pinakinggan ko lang ang bata. O sige, umuwi na kayo. Bukas wag na muna kayong pumunta sa bukid. Pagalingin niyo muna ang sugat ninyo. Sabihan mo ang mga tao mong wag na magpapagabi doon. Mas mainam na magsimula sa trabaho na maaga at maaga rin makauwi. Saka sabihin mo palagi magdala ng pangontra sa aswang. Oo na. Salamat uli. Ikaw maliit na binibini. Pagalingin mo agad ang sugat mo, ha? Huwag mo lalagyan ng peklat ang balat mo. Hindi magandang tignan. Opo, Lola. Pagka-uwi na maglolo ay naglinis kagad sila ng katawan. Napapayak si Corinne dahil sa hapdi ng sugat niya kapag nababasa ng tubig. Pagkatapos nilang mag-ayos ng sarili, ay saka naman tinuruan ni Lolo Karding ang apo kung paano pagalingin ang sugat. Nag-anyong aswang uli sila at gamit ang dila ay nilawayan nila ang mga sugat sa katawan. Nakaramdam ng ginhawa si Corinne nang malapatan niya ng laway ang kanyang sugat. Doon niya nalaman na ang kanilang laway ay gamot para sa kagaya nilang aswang. Mahimbing na nakatulog si Corinne dahil sa pagod sa maghapong mamimitas ng mga mais. Ilang araw ang lumipas. Maagang nagising ang maglolo. Maaga silang pumunta sa kulungan ng mga alaga para magpakain. Laking gulat nila nang makitang nangalahati ang mga alaga nilang hayop. Nagkalat ang mga patay na manok sa lupa na walang laman loob.
Nilapa din ang ilan nilang mga baboy. Lolo, sino po ang kumuha nito? Sa palagay ko nalaman na nila kung saan tayo nakatira. Ang ginawa nila ay isang babala sa atin. Yung mga kiwit po kaya ang kumuha nito? Ang sama nila! Kailangan mas doble ang pag-iingat natin, Apo. Mukhang may kaaway na tayo sa lugar na ito. Ano po kaya ang gagawin natin ngayon, Lolo? Mag-alaga na po tayo ng aso kaya. Oh, tama ka. Linisin natin ang mga kalat na ito. Tapos bumaba tayo doon kina Yoli. Baka may kilala siyang may aso. Humingi tayo ng isa. Halika na, tulungan mo kong ilibing ang mga patay nating alaga. Sige po. Pagkatapos nilang maglinis ng paligid at magpakain sa mga natirang hayop, umalis sila para pumunta sa bahay ng kaibigan. Itinuro sila ni Lola Yoli sa bandang dulo ng baryo dahil may kaibigan itong may bagong panganak na aso. Kaagad na pinuntahan ng maglolo ang sinasabing kaibigan. Pero nasa kalahati pa lamang sila ng daan nang may grupo ng kalalakihan ang nakasalubong nila. Napahinto sa paglalakad si Lolo Carding nang makilala ang isang lalaki. Uy, akalaan mo nga naman. Napakalit ang mundo, tanda. Dito ba kayo napadpad? Berting, namumuhay na kami ng payapa dito. Huwag mo na lang sana kaming pansinin. Sa lagay na yan pala, nakakapamuhay pa kayo ng payapa. Alam mo ba kung bakit kami nandito? Kasi hinahanap namin kayo. Nabalitaan namin na sinasalakay na rin ng aswang ang lugar na ito. Kaya nagpunta kami rito para ipaalam sa mga taga rito na may aswang na nakawala sa amin. At pinaghahanap pa rin namin hanggang ngayon. Dito lang pala namin kayo makikita. Wala kaming kinalaman sa mga aswang na sumasalakay dito, Berting. Pabayaan mo na kami ng apo ko. Hindi pwede. Ngayon na nakita ka na namin, paalisin ka na lang namin? Dapat ubusin ang mga aswang na kagaya nyo. Hihintayin pa ba namin na may masawi sa amin bago kumilos? Wala po kaming pinapatay na tao. Kayo nga pong pumapatay. Pinatay ninyo ang nanay ko. Sinunog nyo ng buhay. Aba, tumatabang na rin ang batang to ah. Alam mo bata, dapat talagang patay ng nanay mo dahil aswang siya. Ngayon, kayo naman maglolo ang isusunod namin. Lahat ng mga aswang ay papatayin namin. Susunugin namin ang buhay. Walang aswang ang pwedeng manirahan sa lugar ng mga tao. Mga kasama, hulihin na sila. At para may saysay ang kanilang pagkamatay, doon natin sila susunugin sa lugar na pinagsunugan natin sa babaeng aswang na yon. Inilabas ni Mang Berting ang kanyang latigo na buntot pagi at inihampas-hampas pa sa hangin. Pagkatapos ay ngumiti, saka tinignan ng matalim ang maglolo. Naramdaman naman ni Lolo Carding ang galit ng kanyang apo nang humawak ito ng mahigpit sa kanyang braso. Huwag, Apo. Pigilan mo ang galit. Huwag mo siyang patulan. Pero, Lolo, huhulihin po nila tayo. Ang gusto niya ay magpalit talaga tayo ng anyo sa lugar na ito para mahuli niya tayo at hatulan ng kamatayan. Pigilan mo ang iyong sarili. Pwede nyo namang ipagtanggol ang sarili nyo eh. Magsaaswang na kayo. Huwag nyo nang pigilan yan. Paano kayo lalaban yan? Gugusto na ba nyong mamatay kagad nang hindi man lang nakakagante? Tinanggap nyo na kagad ang pagkamatay ni Carmen? Hindi tayo magkatulad, Berting. Hindi kami pumapatay kagaya ng ibinibintang ninyo. Kitang-kita ko kung paano nilapan ng anak mo ang mga alagang hayop ni Parentonyo, tanda. Paano masasabing hindi kayo pumapatay? Kung ayaw nyo magpalit ng anyo, papalabasin ko na lang ang pagkaaswang nyo. Pagkasabi nun ay pinalibutan sila ng mga lalaking masasama ang ngiti at tingin sa kanila. Inilabas na rin ng mga kasama ni Mang Berting ang dala nilang itak at iniaamba sa maglolo. Sinusundan ng tingin ng maglolo ang bawat kilos ng mga lalaking humahakbang paikot sa kanila. Takot na takot si Corinne. Mahigpit naman siyang hinawakan ng kanyang lolo sa braso. Naunang umatake si Mang Berting. Hinagupit niya ng latigo ang maglolo. Paulit-ulit niyang ginagawa habang tumatawa. Pinipilit nitong pagpalitin ng anyo ang maglolo. Napaupo na si Lolo Carding para protektahan ang apo sa mga hagupit ng lalaki.
Maya-maya'y nakarinig sila ng boss na pumipigil sa grupo ni Mang Berting sa pananakit sa kanila. Nang tignan ni Lolo Carding kung sino yun, nakita niya si Lola Yoli na dumating sakay ng tricycle na minamaneho ng anak nitong lalaki. Anong ginagawa mo, Berting? Bakit mo hinahagupit ng latigo ang dalawang yan? Ikaw pala, Aling Yoli. Ipapakilala ko lang sa iyo ang maglolo na ito. Sila yung mga tinutugis kong mga aswang. Napatay na namin ang anak ng matandang to. At silang dalawa naman ay nakatakas. Sa wakas, natagpuan din namin sila. Kaya kukunin namin sila at dadalhin sa aming lugar para doon parusahan. Ano ang patunay mo ng mga aswang sila? Hindi ka naman taga rito pero dito ka nagmamalupit. Umuwi ka doon sa lugar ninyo at doon ka manghuli ng mga aswang. Kung may aswang man sa lugar namin, hayaan mo kami ang humuli sa kanila. Hindi ka naniniwala na aswang sila? Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Hahagupitin ko sila hanggang sa mapilita magpalit ng anyo. Tumigil ka! Walang aswang na gumagala kapag ganitong oras. Hindi ba't ang mga aswang ay takot sa sikat ng araw? Hindi mo kilala ang lahi nila, tanda. Huwag ka na makialam dito. Umalis ka na lang at dumiretso ka na sa pupuntahan mo. Kayong dalawa, sumakay kayo sa tricycle. Ako ang magdadala sa inyo sa barangay. Kung talagang aswang kayo, darating ang oras na magpapalit kayo ng anyo nang hindi sinasaktan. Ikaw naman, Berting, kung gusto mo makita ang pagpapalit nila ng anyo, dalawin mo na lang sila sa barangay. Bakit mo pinagtatakpan ng dalawang yan? Hindi ko sila pinagtatakpan. Inilalayo ko lang sila sa mga kagaya mong hindi nag-iisip. Dali-daling sumakay sa tricycle ang maglolo para makaiwas sa lalaki. Pagkatapos ay sumakay na rin si Lola Yoli sa tricycle at iniwang nagngingit-ngit sa galit si Mang Berting. Dinaanan nila ang asong hinihingi ni Lolo Carding. Pagkatapos ay umuwi na sila. Malalim na nag-iisip si Lolo Carding dahil naisip niyang hindi naligtas ang lugar na yun para sa kanila ng kanyang apo. Habang nag-iisip ay dumating si Lola Yoli para kausapin siya. Binigyan siya nito ng malaki-laking halaga at sinabihan siyang umalis na sa lugar at magpakalayo-layo. Sumang-ayon naman ang matandang lalaki sa sinabi ng kaibigan. Ang tanging iniisip na lamang niya ay ang kaligtasan ng kanyang apo. Habang nag-uusap ang dalawang matanda ay pinapakinggang mabuti ni Corinne. Muling naalala ng bata ang kaawa-awang sinapit ng kanyang ina sa kamay ni Mang Berting. Dahil doon ay naisip niyang ipaghiganti na ang kanyang ina bago nila iwan ang lugar. Palihim siyang umalis habang nag-uusap ang dalawang matanda. Nagpunta siya sa likod bahay at doon nagpalit ng anyo bilang malaking aso. Mabilis siyang tumakbo at gamit ang kanyang ilong ay hinahanap niya kung nasaan si Mang Berting. Ilang minuto rin siyang tumatakbo hanggang sa makita na niya ang lalaki na naglalakad sa ilang na lugar kasamang ilang kalalakihan. Nagtatawanan pa sila habang naglalakad. Nagpapayabangan din kung ilang aswang na ang kanilang napapatay. Nagtago muna sa makapal na damo si Corinne habang kumukuha ng tiyempo na sumalakay. Nang makakuha na siya ng pagkakataon, bigla niyang ginulat ang mga lalaki sa kanyang pagsulpot. Uy, mga pare! May sumulpot na malaking aso! Mukhang galit na galit to ah! Sinong kumakain ng aso sa inyo, ha? Hulihin natin siya at gawin nating asusena! Sakto din tong pampainit ng katawan! Pwede rin pulutan! Hindi nyo na magagawa sa akin yon. Dito na kayo mamamatay sa lugar na ito. Ba't nagsasalitang aso? Kapag sinaswerte ka nga naman, aswang na ang lumapit sa atin. Atakihin natin siya! Hindi siya pwedeng makatakas ngayon! Pagkasigaw ni Mang Berting ay saka naman sabay-sabay na umatake ang mga kasama nito. Kanya-kanya sila ng sugod gamit ang kanilang itak. Pero iwinasiwas lamang sila ni Corinne gamit ang malakas na mga pagsipa. Nang tumilapon ng mga lalaki, saka binalingan ni Corinne si Mang Berting. Matapang ang lalaki at buo ang loob na sumugod.
Sinabayan nito ng paghagupit ng latigo ang bawat pagsugod. Mabilis namang naiiwasan ni Corinne ang mga atake ng lalaki. Puro galit ang nararamdaman niya rito. Isang malakas na kalmot ang ibinigay niya kay Mang Berting at tumama yun sa mukha ng lalaki hanggang sa tiyan. Nag-iwan yun ng mahaba at malalim na sugat. Lalo namang tumapang si Mang Berting kaya hindi ininda ang sakit ng sugat niya. Muli siyang sumugod sa aswang na aso. Bago pa lumapat ang latigo niya sa katawan ni Corina, nauna nang ilapat ng bata ang kanyang mga pangil. Bumaon ito sa balikat ng lalaki at sa kanya iwinasiwas. Napaigik pa ang lalaki nang bumagsak sa lupa. Sabay-sabay naman na sumugod ng mga kasama ni Mang Berting. Mabilis na iniwasan ni Corina ang talim na mga itak nila. Hindi siniseryoso ni Corina ang mga kasamang lalaki ni Mang Berting dahil wala naman silang kasalanan sa kanya. Tanging si Mang Berting lamang ang gusto niyang pagigantihan. Pinagtatapakan lang ni Corina ang katawan ng mga lalaki nang bumagsak sa lupa para hindi na sila makabangon. Pagkatapos ay muling hinarap ng bata si Mang Berting. Ano? Masama na ang tingin mo sa aking aswang ka? Lalapain mo na ba ako? Dapat gawin mo na bago pa kita maunahan. Ikaw ang pumatay kay nanay. Dahil sa'yo, nawalan ako ng ina. Kaya dapat lang na mamatay ka. Para maramdaman din ng mga anak mo ang mawalan na magulang. Ikaw? Ikaw ang batang anak ni Carmen? Ganyan palang itsura mo kapag nasaan yung aswang ka. Isang malaking tuta. Hindi ako tuta. At dahil sa'yo, ipinagmamalaki kong aswang ako at lalapain ko mga kagaya mo. Galit na pinagkakagat ni Corinne ng lalaki. Napuno siya ng galit at hindi na nakapag-isip ng tama. Naputol na ang kanang braso ni Mang Berting dahil sa malakas niyang pagkagat. Ipinakita pa niya kung paano niyang nguyain ang brasong yun at saka nilunok. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Mang Berting, pero itinatago lamang sa malalakas na pagtawa. Tama yan. Matakot ka sa akin. Ang batang aswang na ginawa mong ulila. Ipatitikim sa'yo ang malupit kong paghihiganti. Sige! Patunayan mo sa akin na isa ka talagang aswang na lumalapa ng tao. Sige! Itinatanggi pa ninyong maglolo ang gawain yan. Pero ngayon, pinatunayan mong masama kang halimaw. Hindi kami masamang halimaw. Kayo ang masamang tao. Dapat sa inyo ay mamatay. Kung ang masamang aswang na sinasabi mo ay dapat mamatay, dapat ding mamatay ang masamang taong kagaya mo. Nang akmang ibubuka na ni Corinne ang kanyang bibig para lapain ang lalaki, bigla namang may bumundol sa kanya, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Nang tignan niya kung sinong may gawa nito, nakita niya ang kanyang lolo. Hingal na hingal ito na tila mula sa mabilis na pagtakbo. Nasaan yung asong bagat ang lolo niya nang dumating? Huwag, Apo. Sinabi ko sa iyo na huwag kang papatay ng tao, hindi ba? Lolo, hindi siya pwedeng mabuhay. Kung aalis na tayo sa lugar na ito, dapat muna siya mamatay. Pinatay niya si nanay. Pero kung papatayin mo siya, wala ka na rin pinagkaiba sa kanya. Ayaw ko maging halimaw kakagaya ng tingin nila sa iyo. Hindi natin kailangan ipaliwanag sa iba kung ano tayo, dahil wala namang maniniwala. Ang mahalaga, nabubuhay tayong walang pineperwisyong iba. Tama na, Apo. Ayaw kong pumatay ka ng tao. Lolo, galit ako sa kanya. Alam ko, pero ang panahon ng siyang mag-aalis sa galit na yan. Hindi yan maaalis kahit patay na siya. Huwag mong balutin ang galit at paghihiganti ang puso mo. Hindi yun magugustuhan ng nanay mo. Lolo! Pabayaan mo na sila. Umalis na tayo. Ha! Nagdrama ba kayong dalawa dito? Hindi pa niyo ako tapusin kaagad. Magsisisi kayo dahil binuhay niyo pa ako.
Wala akong pakialam kung mabuti o masama kayong aswang. Basta halimaw, papatayin ko! Naglalakad ng palis ang maglolo nang umatake si Mang Berting. Dinampot niya ang itak na nasa lupa at mabilis na itinarak sa likod ng matandang lalaki. Parehong nagulat sina Lolo Carding at Corin. Nang tignan ni Corin ang kanyang lolo, umatungal siya nang makitang nakatusok sa likod ng matandang itak at tumagos sa tiyan nito. Mabilis na bumagsak sa lupa ang matanda. Tumingin pa si Lolo Carding kay Mang Berting na walang mapaglagyan ng tuwa dahil nasaksak niya ang aswang. Muling nag-igting ang galit kay Corina. Lalong namula ang kanyang mga mata. Humaba ng doble ang kanyang mga pangil at mga kuko. Tumulo ang malapot niyang laway dahil sa matinding galit. Isang halimaw ang tingin niya kay Mang Berting, kaya sinugod niya ito ng ubod lakas. Itinumba niya sa lupa ang lalaki at kinubabawan. Pinagkakagat niya ang katawan nito ng walang humpay at sa huli ay itinarak niya ang matulis niyang kuko para dukutin ang puso. Isinunod niyang kunin ang mga laman loob matapos warakin ang tiyan nito. Sa kanya kinain ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumingala siya sa langit at umalulong ng malakas. Sa takot ng mga kasama ni Mang Berting, pinilit nilang tumakbo palayo kahit may mga bali na sa kanilang buto. Maya-maya'y bumalik na sa anyong tao si Corina at naliligo siya sa dugo ni Mang Berting. Umiiyak niyang nilapitan ang kanyang lolo. Lolo, huwag niyo po akong iiwan. Pagagalingin po kita. Gagaling ka diba sa laway ko, Lolo? Apo, mangako ka. Yan na ang una at huli mong papatayin na tao, ha? Masama po siya. Pinatay niya si nanay, tapos sinaktan ka po niya. Oo, kaya sapat na ang paghihiganti mo. Nakaganti ka na, Apo. Wala nang dahilan para manakit ka pa ng iba. Ayaw kong maging halimaw ka, Apo. Opo, Lolo. Pangako. Hindi na po ako mananakit ng tao. Umuwi na po tayo. Gagamutin po kita. Kapag magaling ka na po, aalis na tayo dito. Doon na po tayo sa hindi tayo kilala ng kahit na sino. Oo, Apo. Uuwi na tayo. Palagi mong tatandaan na mahal ka namin ng nanay mo. Palagi siyang nakatingin sa iyo kahit nasa malayo. Ngayon, gagabayan kita palagi kahit saan ka magpunta. Makakasama mo ako. Alam kong matapang kang bata. Hindi ka matatakot mamuhay mag-isa. Babalik tayo doon kay Lola Yoli mo. Alagaan ka niya. Sinabi kong alagaan ka niya. At nangako siya sa akin. Lolo, huwag na po kayo magsalita. Lalang dumadami ang dugo na lumalabas sa sugat ninyo. Halika na. Aakain ko na po kayo. Mahal na mahal kita, Apo. Umuwi na tayo. Lolo? Lolo? Magsalita ka pa po. Kausapin mo po ako, Lolo. Huwag mo akong iwan. Hindi ko po kaya mag-alapan. Niyugyug ni Corin nang makailang ulit ang kanyang lolo. Pero hindi na niya ito nagawa pang gisingin. Umiyak siya nang umiyak sa tabi ng matanda. Hindi niya ito magawang iwan at tuloy na siyang nawala ng pag-asang mabuhay. Ilang oras ang lumipas at sa kakahanap sa kanya ni Lola Yoli ay nakita rin siya. Umiyak ang matandang babae nang maabutan niya ang sinapit ng maglolo. Wala sa sariling isinakay ng matanda si Corin sa tricycle. Kinuha rin nila ang bangkay ng kaibigan at dinala sa kubo nilang maglolo.
sa tabi ng puno ng bulak na malapit sa kubo. Doon nila inilibing ang matandang lalaki. Matapos tabunan ng lupa ang hukay, ay muling umiyak si Corinne. Nagsaaswang na bagat pa sa anyong malaking aso at pilit na hinuhukay ang labi ng kanyang lolo habang umaalulong. Panay naman ang awat sa kanya ni Lola Yoli. Tama na, Apo. Patahimikin mo na ang lolo mo. Maging matatag ka. Ayaw niya mabuhay ka sa galit at lungkot. Ang gusto niya maging matapang ka. Hindi kita pababayaan. Nabuharin niyo po ako. Matigas ang ulo ko. Bumalik ka na. Hindi ko po kaya mag-isa. Paano na po ako ngayon? Lolo. Ibiniling ka niya sa akin. Huwag ka na mag-alala. Saan na po ako pupunta, Lola? Mag-isa na lang po ako. Isasama kita sa probinsya ng kapatid ko. Doon muna tayo sa kanya. Babalik na lang tayo kapag malaki ka na. Kailangan na nating umalis. Magmadali ka. Magpapakabait na po ako, Lola. Hindi na po magpapasaway. Alam ko namang mabait kang bata. Kasi bait ka ng lolo mo. Hindi lang naging magandang kapalaran para sa'yo. Pero mula ngayon, magiging maayos na ang lahat. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa. Nang gabing yun ay nilisan nila ang lugar. Pumunta sila sa kapatid ni Lola Yoli na nasa Marinduque. Ilang taon nang lumipas nang bumalik ang maglola sa Capiz. Saktong panahon yun ng kanilang pagbalik dahil tahimik na ang kanilang lugar. Naging payapa na mula sa mga kwentong aswang. Wala na rin mga taong tumutugi sa ganoong mga halimaw. Malaki na ang pinagbago ng lugar dahil ang mga naroon ay naging magkakaibigan na at dumami na rin ang mga bahay. Binalikan ni Corinne ang lugar kung saan dati nakatayo ang kubo nilang maglolo. Iginala niya ang paningin sa paligid hanggang sa matuon ito sa umbok ng lupa sa tabi ng isang puno. Ginapangan na ng mga damo ang libingan ng kanyang lolo. Naroon pa rin ang puno ng bulak at naglalabas na ng mga bulaklak ang bunga nito. Lolo, bumalik na po ako. Kumusta na po kayo? Alam kong masaya po kayo ni nanay dyan. Mababait po kayong aswang, kaya tatanggapin po kayo sa langit. Salamat po pala, kasi bago kayo nawala, ibinilin po ninyo ako kay Lola Yoli. Napakabuti po niya. Meron po kayong isang napakabuting kaibigan. Hindi po niya ako pinabayaan. Salamat po ng marami kasi hanggang sa huli, ako pa rin po ang inisip ninyo. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay. Nananalaytay pa rin po sa akin ang pagiging aswang. Pero mabuting aswang po ako. Tinupad ko po ang pangako ko sa inyo na hindi ako mananakit ng tao. Tama ka po. Masarap mabuhay na maraming kaibigan. Masaya na po ako ngayon. Salamat po sa lahat. Nandito ka na pala agad. Hindi ka pa nagpapahinga. Kadarating lang natin eh. Sa bagay, hindi kita masisisi. Alam kong nasabik din sa iyo ang lolo mo. Masayang masaya yun, Chuck. Kasi lumaki kang mabuting bata. Dahil yun sa inyo, Lola. Ginabayan po ninyo ako ni Lola Dan doon sa Marinduque. Marami po akong natutunan sa kanya. Lalo na kung paano kontrolin ang pagiging aswang ko. Kung hindi po dahil sa inyo, baka napahamak na po ako. Salamat po, Lola. Magiging masaya ang lolo mo kapag nagkita kami. Masasalamatan niya akong talaga. Nakabawi na ako sa utang na loob ko sa kanya. Napakarami niyang naitulong sa akin. Oo nga pala, napagod ang nanay mo kasi kung saan-saan mo siya dinala. Panahon na para pagpahingahin mo na siya. Oo nga po pala, itatabi ko po siya kay Lolo. Oo,
Dapat nga magkasama sila sa himlayan. Inilabas ni Corinne ang garapon na naglalaman ng abo ng kanyang ina mula sa kanyang baga. Naghukay siya sa ibabaw ng puntod ng sapat na lalim para ibaon ang garapon. Pagkatapos ngumiti at muling nagpasalamat sa kanyang lolo at sa kanyang ina na alam niyang kahit wala na sila sa mundo ay nakagabay pa rin sa kanya. Ilang sandali pang itinagal niya roon hanggang sa inaya na siya ni Lola Yoli na bumalik sa bahay nila. Habang naglalakad ay kinausap niya ang matanda. Lola, pwede po ba ako magtayo ulit ng kubo doon sa pinagtayuan namin ni Lolo dati? Gusto ko pong doon tumira para makasama ko po sila. Oo, pwede. Pero hindi pa ngayon. Po? Kailan po? Kapag nag-asawa ka na, abay kadalaga mong babae magbabahay ka mag-isa. Hindi pwede. Matatagalan pa po kung mag-aasawa ako. Saka, sa tingin niyo po, may magkakagusto sa akin? Bakit naman wala? Maganda ka naman. Pero isa po akong aswang. Mabuti kang aswang. Makakatagpo ka ng tunay na magmamahal sa'yo na hindi ka huhusgahan. At tatanggapin ka ng buong buo. Sabi niyo po naniniwala po ako doon. Pero sa ngayon po, bawal muna mag-asawa. Aalagaan ko pa po kayo, Lola. Sakto po at ang mga anak ninyo ay abala na po sa mga buhay nila. Ang mga apo naman po ninyo nagsisipag-aral pa. Ako na lang po ang mag-aalaga sa inyo. Ay, ikaw lang talaga. Kapag hindi mo inayos ang pag-aalaga sa akin, isusumbong kita sa lolo mo. Hala, si Lola! Ilang araw na ang lumipas at nagkaroon na rin ng mga kaibigan si Corinne. Dahil sa sekreto ng kanyang pagkatao, naging mailap siya sa mga tao. Pili lamang ang kanyang kinakaibigan. Hindi rin niya sinasabi sa mga ito ang pagiging aswang niya. Pero isang dayo ang kumuha sa kanyang atensyon. Malakas ang kutob niyang katulad niya rin ito. Nararamdaman niya at naamoy ang lalaking dayo. Alam niyang pareho silang nagpapakiramdaman. Hanggang isang araw, hinarang siya nito pagkagaling sa tindahan. Nakipagkilala ang lalaki at sinabing gustong makipagkaibigan. Inilahad pa nito ang kamay at ng kanyang abutin. Naramdaman niya ang bahagyang paghaba ng kuko ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Corinne at kaagad na binawi ang kamay sa binata. Nang tignan niya ito sa mga mata, naging kulay pula na ito. Isang napakagandang ngiti ang iniwan sa kanya ng binata bago ito umalis. Dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib sa di niya malamang dahilan. Dali-dali siyang umuwi sa bahay at ikinuwento yun kay Lola Yoli. Ano ka mo? May dayong aswang dito sa atin. Opo, Lola. Pero mukha naman pong mabait. Paano mo nasabing mabait? Nararamdaman ko lang po. Huwag kang makikipagkaibigan doon, ha? Delikado. Hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa mga aswang. Baka mamaya masamang impluensya yan. Opo, kikilalanin ko po ng husto, Lola. Ano kikilalanin? Tumigil ka. Hindi ka makikipagkaibigan sa kahit na sinong aswang. Hindi na kumibo si Corinne. Hindi na siya nakipagtalo pa sa matanda. Pero mula noon, tuwing gabi, may isang magandang pusang kulay puti ang palaging tumatambay sa kanilang bakuran. Nangungusap ang mga mata nito sa tuwing nakatitig sa kanya. Pero kapag nilalapitan niya, ay mabilis namang umaalis ang pusa. Umalis? Ano yun? Nahiya? Lo? Connie, nasa ka na namang bata ka, ha? Nandyan na po, Lola! Dalian mo nga. Maglatag ka na at gusto ko nang matulog. Opo! Pagkatapos niyang ipaglatag ang matanda, ay inalalayan niya itong mahiga. Saka siya naupo sa may bintana at tinignan ng bakuran. Hinahagilap ng kanyang mga mata ang pusang nakita. Ano pa bang tinitignan mo riyan? Bakit hindi ka pa matulog?
Lola, parang gusto ko pong mag-alaga ng pusa. Gusto ko yung kulay puting pusa. Ang ganda kasi ng mata niya eh. Tapos ang sarap niyang titigan. Mukha siyang mabait. Akala ko ba ayaw mo ng pusa? Di ba aso ka? Ngayon gusto mo na ng pusa? Po? Hindi naman po masama makipagkaibigan sa pusa, Lola. Dapat hindi po tayo namimili ng kaibigan. Tama ka. Pero matulog ka na. Isarado mo na ang bintana. Opo. Bago isarado ni Corinne ang bintana, nakita niyang muli ang puting pusa. Nakatingin ito sa kanya at kulay pula ang mga mata nito. Nginitian niya ang pusa, saka isinara ang bintana. Wakas. Nandiyan na po pala kayo.